Itinali ng isang grupo ng mga ignorante ang kalabaw sa tabla na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay gumamit ang mga tao ng mga martilyo para itumba sila. Nagbigay-pugay ang kalabaw sa emperador. Sa sandaling nahulog ang kalabaw sa tubig, sumigaw ito sa sakit, ngunit hindi pinansin ng mga Hangul na taga-Nayon ang masakit na tunog na ito. Kasunod ang dalawang menor de edad na babae. Unang inilabas ang babaeng ito, ginamitan ng bakal na alambre para pilitin siyang atali sa panggiling na bato. Bahagyang tumango ang tatay sa di kalayuan, kakaalis lang ng babaeng full moon. Kasunod si Tuyet Nhi, hindi siya umiiyak tulad ng dati. Bahala na ang dalawang dilag, tanggap na niya ang hindi makatarungang kapalaran. Bago ang sandali ng pagbitay, walang magawa siyang nag-iwan ng testamento. Sa kabilang buhay, kahit baboy ka o aso, hindi ka magiging babae. Sa oras na kumatok ang mga taga-Nayon sa van, si Brother at Hong Lauluk ay biglang nagdala ng mga tao sa oras, gumamit ng machete upang takutin ang pinuno ng Nayon. Sa pagpilit sa punong Nayon na palayain ang kanyang kapatid, tumanggi ang mga taga-Nayon na palayain. Matapos tumakas sina Tuyet Nhi at Hong Lauluk, nag-organisa sila sa isang maliit na grupo na may mga baril na hahabulin. Sa isang kisap mata, tumakas si Hong Lauluk ng ilang araw. Ngunit noong tumitawid na sila sa tulay, hinarang pa rin sila ng mga taga-Nayon na may dalang baril. Walang nakitang daan pabalik si Tuyet Nhi, kinuha niya ang kutsilyo ng kanyang kapatid at pinutol ang lubid. Nahulog sila sa ilog kasama ang mga taga-Nayon. Sa pampang ng Yarlung River sa Tibet, natuklasan ng isang matandang babaeng pastol si Tuyet Nhi. Kung paano dinala nitang si Tuyet Nhi pabalik sa tent, si Tuyet Nhi ay napahinga ng mapayapa dito. Isang matapat na matandang babae na tinuturing si Tuyet Nhi bilang kanyang apo. Unti-unting nagustuhan ni Tuyet Nhi ang kanyang pamangkin na si Kactang, gusto rin ni Kactang si Tuyet Nhi. Ngunit noong araw na iyon nang lumabas si Getang, nagkataong nakilala niya ang anak na babae ng patriarka, si Dan Chao. Nagustuhan ni Dan Chao si Kactang sa sandaling makita niya ito. Dahil para makasama si Kactang, nagpa siya si Dan Chao na habulin si Snow sa tabi ni Kactang. Hindi na unawaan ni Tuyet Nhi ang mga alituntunin ng mga taong Tibetan, sumilip sa tubig upang maligo ng mag-isa. Ang paraan ng pagbabalik ni Tang upang hilahin si Tuyet Nhi mula sa tubig, ngunit huli na ang lahat. Ang kwento ay nakarating sa pandinig ni Dan Chao nang napakabilis, dumating si Dan Chao upang hanapin si Tuyet Nhi. Hayaang sabihin ng kasambahay ang kasalanang suot ni Tuyet Nhi. Ayon sa libro ng batas, anong krimen ang dapat isaalang-alang kapag pupunta sa ilog upang maligo sa mga bundok na nyebe bago ang linggo ng paliligo? Dapat mong putulin ang iyong mga binti. Hindi talaga gustong putulin ni Dan Chao ang mga binti ni Tuyet Nhi. Pero gusto niyang lumuhad si Tuyet Nhi para magmakaawa sa kanya. Salamat sa naupang ipakita ang aking autoridad sa harap ng Tuyet Nhi. Ngunit hindi pinansin ni Tuyet Nhi. Para sa kanya, isang buhay ang nawala minsan. Ano ang mas nakakatakot? Sa araw na iyon, binago ng dalawang Ingles ang kapalaran nilang lahat.